Balak mo bang magnegosyo? Pwede bang makahingi ng tulong sa DSWD na pangpuhunan? So, paano ang magiging proseso? At sa dulo ng video, bibigyan ko rin kayo ng mga halimbawa na pwede niyong gawing negosyo. Oo, posible makahingi ng tulong sa DSWD, pero hindi siya direktang pautang pang negosyo katulad ng sa bangko. May mga programa sila na pwedeng makatulong kung pasok ka sa criteria. Ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD ang pwedeng tumulong sa plano mong negosyo. Nagbibigay sila ng puhunan, cash o kaya kagamitan, training na pangnegosyo at skills development. So meron dalawang uri ng tulong sa SLP. Pwedeng Micro-Enterprise Development para sa gustong magtayo o magpalago ng maliliit na negosyo at pwedeng magbigay ng puhunan o kaya ay starter kit. Pwede ring Employment Facilitation. Para sa mga gustong magtrabaho muna, pwedeng mag-skills training o kaya ay job referral. So sino ang mga pwedeng mag-apply? Kadalasan priority ang take note priority ang mga mahihirap na pamilya, lalo na yung mga nasa listahan ng DSWD katulad ng mga 4-piece beneficiaries. So sila yung mga walang sapat na kita o kabuhayan. So paano tayo mag-a-apply sa Sustainable Livelihood Program? Unang-una ay ang initial na registration. Pumunta ka sa Barangay Hall, Municipal o City Social Welfare Office. Magpalista ka bilang interesado sa Livelihood Program at magbigay ka ng mga basic info, kamukha ng pangalan, address, hanap buhay, kita. Number 2, assessment o evaluation. Dito titignan kung qualified ka. Kadalasan, chinecheck nila ang kalagayan sa buhay. Kasama ka ba sa mahirap na pamilya? Minsan may gamit ang listahanan o purpose o mababa at walang regular na kita. So number 3, orientation at group formation. Ipapaliwanag ang programa, ang rules and expectations. Madalas pinabubuo kayo ng grupo o association. Halimbawa, 5 hanggang 15 na members na may iisang negosyo. So number 4, skills training at business planning. Dadaan ka sa training katulad ng basic na negosyo, pricing, puhunan, kita, financial literacy at gagawa kayo ng simpleng business plan. Madali lang po yan, tuturo ko sa inyo sa dulo ng video. Number 5, approval ng proposal. So ire-review ng DSWD ang plano nyo. Realistic ba? Kaya bang patakbuhin? At dito nila di-decide kung maa-approve kayo. Number 6, release ng tulong. So kapag na-approve na kayo, pwede ng cash grant o mga kagamitan. Halimbawa, pang sari-sari store, pang luto, at pang tools at iba pa. Susunod ay ang monitoring. So bibisitahin kayo para i-check kung umaandar ang negosyo, tama ang paggamit ng tulong. So tips naman para tumibay ang plan mo. Una, pumili ng negosyo na kaya i-explain mo ng simple. Ipakita mo na may regular na bumibili o bibili. Sabihin mo kung paano mo palalaguin kahit basic lang. So ito na, mga halimbawa ng negosyo sa Sustainable Livelihood Program. Ang halimbawa lang po ito pero pwede nyo ring gayahin. Unang-una, food selling. Ito ang pinaka-common. Una, sari-sari food stall, kakanin, pwede puto, kutsinta, bibingka, o mga street foods, mga fishball, kwek-kwek, banana Q. Kasama na dito ang mga silog meals, kamukha ng tapsilog, lugaw, palamig, milk tea, at ang advantage nito, mabilis pagbenta, araw-araw may customer. So number 2, sari-sari store. Pwede rin po yan. Soft drinks, noodles, canned goods, sachet, mga basic household needs. At ang advantage nito ay steady income at paulit-ulit ang customer. Susunod ay ang livestock o animal raising. Pwedeng manok, native chicken o broiler, pwedeng baboy, pig fattening, pwede ring itlog Advantage, mas malaki ang kita pero mas matagal ang balik. Number 4, farming o kaya gardening. Pwedeng gulay, pechay, talong, ampalaya o kaya mga herbs, mga sibuyas o luya at backyard gardening. Ang advantage dito, low cost at pwedeng backyard lang. Number 5, skills-based livelihood. Pwedeng sewing and tailoring Repair services, pwede rin po yan. Cellphone, appliance, basic repair. Beauty services, kasama rin. Manicure, pedicure, haircut. At ang advantage dito ay walang malaking puhunan kung may skills ka na. Susunod ay handicraft at home-based products. Pwedeng bags, ratanya, crafts, mga weaving, basket weaving o DIY home items kamukha ng candle saka soap making.
Susunod ay ang catering o food preparation, food packs for meeting, yung mga events. So lutong ulam delivery sa mga kapitbahay o sa mga opisina. Number 8, small service business. Pwede rin tricycle o pedicab operation kung may unit kayo. O kaya water refilling station, pero small scale lang yan ha. O kaya ay laundry services. So ano ang pinaka-okay para sa SLP? Mas madalas pinipili ng DSWD ay ang food business, sari-sari store, livelihood na simple pero daily ang income at may group participation. So importanteng paalala, mas tinatanggap ang negosyo kung kaya mong patakbuhin kahit maliit lang ang simula at may demand sa lugar mo. Hindi risky o komplikado ang operation. So tips naman para ma-approve, pumili ng simple at realistic na negosyo, halimbawa mga food services o kaya retail. Ipakita mo na seryoso ka at committed sa business. Kung may experience ka kahit maliit lang, banggitin mo. Mas okay kung may grupo na kayo kaagad. So disclaimer lang po, ang business plan na ito ay para sa layuning gabay at nakasalalay pa rin sa evaluation at approval ng Department of Social Welfare and Development. Maaari magbago ang mga detalye batay sa aktual na pangangailangan at sitwasyon ng proyekto. So bisitahin lang ang official website ng DSWD para sa pinakabagong update.